Hi Gemini, salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbabalik. Ako po si A. At ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Gemini. Kunin nyo lang po kung ano ang nakarelate. Uy, nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Kung di nakarelate, okay lang yan. Kaya subscribe lamang po tayo. Para mabutan natin yung pag-upload ng mga next na videos. Maaring yung mga naratibo doon tayo makaka-relate. At nandun ang kwento na ating nahanap. Pasensya na po sa ingay na inyong naririnig. Medyo aktibo ang mga pets, motor, lahat na sa neighborhood ngayon, oras. At pasensya na po, pero sana po naiintindihan niyo pa rin ang aking pinagsasabi. Ang ganda ng first cards mo, Gemini. Unang-unang labas pa lang, Kirin. Ito ang swerte. Ibig sabihin nito swerte. um, Pag lumabas to sa card mo, it shows luck. It speaks of prosperity, windfall of money, career progression, new career offer, or new ways to earn income. Maaaring in the most recent past na lugi, nawala ng trabaho, or nag-venture into a new, ano ba, new endeavor si Gemini. At hindi siya, alam mo, kasama kasi ng um, last part of the major arcana, star, moon, sun. Star, lagi siyang after ng tower. Merong major upheaval. May sampal sa mukha na binigay si universe sa'yo. At dahil doon, nandun ka sa period of yung parang picking up after the broken pieces, starting to start all over again. At mukhang nandun ang gagaling si Gemini. Mabilis ang mga pangyayari this 2025. At least this month, pero siyempre umpisa ng 2025, mabilis ang pangyayari, meaning maraming mensaheng magandang parating sa'yo. Dear Gemini, maaaring yun nga, may bago kang tinahak na landas. At nung una, parang madilim at walang kasiguraduhan ang mga bagay-bagay sa'yo. Pero unti-unti mo nang nakikita yung light at the end of the tunnel. Parang unti-unti nang nagdodono nyo yung pag-asa. Um, Ito ay si Baku. Si Baku, nung gumawa ng mga yokai ang mga deities, ang mga gods, may mga natirang mga latak mula dun sa unang um, yokai na mga ginawa nila. At yung latak na yon, yung pinagsama-samang latak na yon ay ito, si Baku. Ang ibig sabihin nun, maaaring merong mga latak mula sa ating previous relationships, latak mula sa previous career trabaho, career endeavor na hindi nagtagumpay. At kung ano man yung latak na yun, maaaring nagdulot sa atin ng kalungkutan, pero it will all fall into the right place. At ito yon, nasa iyo na siya, darating siya sa'yo, at nandito na siya. At maaaring meron kang pinagdaanan na parang major, kumbaga training, major pagsubok na dumaan sa buhay mo in the most recent past, pero ito ay nagkakaroon na ng liwanag ang mga bagay. Maaaring nagkakaroon ng liwanag kasi naging mas connected ka na dun sa inner wisdom mo, sa inner compass mo, sa emotions mo, at kung ano man yung tingin mong tama at makabubuti para sa'yo. Ito ay si Yuki Onna. Hindi mo alam kung ano kung siya yung yokai na hindi mo alam kung diwata siya na tutulong sa mga lalaki lang o hindi mo alam kung sino yung tinutulungan niya. Minsan ginugulo niya, very ambiguous siya, very vague, hindi mo alam kung anong actions niya. So,
relating that to your experience, Gemini, maraming mga bagay, marami ka din namang pinupursu na mga bagay na parang mm, kung ano lang yung maisip mo or trip mong gawin, try natin yan. Hindi ka sumusuko sa mga hindi ka sumusuko sa mga pagsubok, hindi ka sumusuko sa mga bagong bagay. At maraming dalang mystery, ambiguity, or hindi ka siguraduhan yung mga bagay na tinatry mo. Pero maaaring itong 2025 parang may mark na ng maturity ni Gemini. Alam mo na kung ano yung tatahakin mo, alam mo na kung ano yung para sa'yo, deeply connected ka sa subconscious self mo at deeply connected ka sa sarili mo. Ito naman, Onibi, actually ang dito, ang Onibi yan, sila yung mga in limbo na spirits na waiting for judgment or waiting, parang kumbaga nasa purgatorio sila. So, maaaring sa ngayon, nag-a-adjust na sa adjustment phase ka pa sa isang bagay na tinahak mong bago. Hindi ko alam kung anong bago to, major life event. Pwedeng nag-change ka ng career path, pwede din na sumugal ka sa isang business, pwede din na nag-aral ka, nag-MA ka, nag-aral ka ng panibagong course, pwede din na lumipat ka ng bahay, nag-relocate ka, ganon. Yun yung mga major, ilan sa mga major. Pero whatever, kung ano man yung major na pinagdaanan mo in the most recent past, maaaring nasa adjustment phase ka pa. Meron ka pang inaaral na mga bagay, meron ka pang, kumbaga nasa quote-unquote purgatorio ka pa. Pero it seems like while you are in the purgatory, alam mo yun, nasa purgatorio ka. Parang alam mo yung Hintayan ng Langit na pelikula, Eddie Garcia, tsaka nakalimutan ko yung ah, partner niya, basta Hintayin ng Langit, nasa purgatorio sila, 'di ba? Tapos may tatawag na parang, oh, oras na para pumunta ka ng langit, yung ganon. So, ikaw, as nasa purgatorio, you have that inner sense of knowing na may tawag kang matatanggap at yung tawag na yun ay positibo. Maaaring yun nga kasi here and there may messages sa'yo na parang, uy, ang ganda ng performance mo, yung feedback sa'yo maganda, ang ganda ng na-meet mo yung targets mo, na-hit mo yung goals mo sa trabaho. Kung sa relationship naman ito, biglang may dumating sa'yo in the most recent past na tao na ka-talking stage mo, ganon. Or pwede din na itong Kirin na 'to ay, love related siya, merong magsisend sa'yo ng message out of the blue or merong a message from an old ang old, flame, ah, na alam mong soulmate mo, ime-message ka niya ta's parang magre-rekindle kayo ng relationship. Puwedeng gano'n. Um, yes, it's a very positive ang unang ano, spread ni Gemini. Just make sure na iset mo yung boundaries mo at hindi ka, alam mo yun, hindi mo papagurin yung sarili mo. Um, Kasi, di ba na nga, nasa purgatorio ka. Part of you, you have a deep you have an inner sense of knowing na you will receive that call na pupunta ka sa langit. Halimbawa, nasa purgatorio ka. So, merong positive news. Alam mo sa sarili mo na meron akong may tatawag sa akin or may message na darating sa akin na positibo. Pero part of you din, napapaisip, parang ang tagal naman. So near yet so far. Ang tagal naman ng mensahe na yun. Ang tagal dumating. Kailan matatapos to? Or kailan ako makaka-receive ng mensahe na kailan masasagot yung prayer ko? When will the answered prayer come? So, yan yung struggles na kapit lang Gemini kasi lahat yan positive eh. You're not losing hope. Di ka nawawalan ng pag-asa at maaaring kung ano man yung mensahe sa'yo ng swerte na darating, you will not have it easy. Maaaring may ibang taong may inggit, merong ibang tao na magagalit sa'yo, merong ibang tao na ang daming sasabihin or alam mo yun, maiinggit. At maaaring aawayin ka nila because naiinggit sila sa'yo. So, oops, nahulog, wait lang. Ingat ka na lalamunin ka ng mga inggit ng ibang tao at parang, sige, sa'yo na. Hindi ko naman gusto yan eh. Ingat ka na ganun kasi para sa'yo talaga siya. Own it, embrace it, and don't let that opportunity pass. Pag
Binigay na sa'yo ang pagkakataon. Tanggapin mo ng bukal sa puso, tanggapin mo ng buong buo. Kasi, yung mga bagay na finifeed mo yung utak mo, yun ang makakapagpalayo sa'yo sa dreams, sa iyong mga pangarap, sa iyong mga nais makamit. So, when the opportunity comes, grab it by the neck at wag mong hayaan na yung mga self-doubt or feeling mo nag-iisa ka, get the best of you. Kasi ito si, ano to eh, Nine of Wands, parang, alam mo na parating ka na sa dulo, pero it's too near yet too far. It doesn't feel like parating ka na sa dulo. And then, pag parating ka na doon sa success, let's say, ano to, halimbawa kung sa trabaho, may monthly evaluation kayo towards the end of the month, or pa-end na yung contract mo, i-review na yung kontrata mo. So, parating na doon, tapos nag-iisip ka na parang may pinramis sa'yo yung boss mo, or alam mo na maganda yung performance mo, nag-expect or alam mo na may magandang feedback sa'yo. Pero hindi mo mapigilang isipin na parang hindi mangyayari yon, or minsan naiisip mo na parang is that the price of success, na ayaw sa akin ng mga tao, may mga taong ayaw sa akin, or I feel so lonely inside, or I feel like parang hindi pa ito yung best ko, yung ganun. Um, yun. Merong mga, alam mo yun, makakarating ka dun sa end of the month evaluation, pero napapaisip ka din na parang, ito na ba yung best ko? Madedemotivate ka kasi parang may mga tao sa paligid mo na hindi ka naman gusto, or may mga tao sa paligid mo na parang nilayuan ka. You just feel so alone. And hindi ka sure na kung saan ka nga ba talaga tutungo because of that. Maaari din na past yan eh. Lagi itong nakukuha ng collective. Three of Wands, maaaring magta-travel ka overseas. Maaari na nagpaplano ka na mag-travel overseas. Ang isa pang mensahe nito as it relates to your card, trust that the things are in motion. Manalig ka na the universe will take care of it, the system will take care of itself. At maaaring binabagabag ka ng mga bagay ng kapraningan, ng mga bagay na parang feeling mo you're not good enough, feeling mo hindi ka gusto ng mga tao, pero does it really matter sa gusto mong mangyari? So, with Nine of Wands there, yun nga, yung parang burnout, stressed out, um, it's too near yet too far. Malayo na pero malapit, ay malayo na pero malayo pa. Napapagod ka na kasi alam mong malayo ka pa at ang dami mo nang binuhos na effort sa at the price of success. Ito namang Ten of Wands, you would let go of yung stress na yan or yung pagod na yan. Pwedeng yung iba sa inyo, baka gusto mong panoorin yung sa cancer ba yun? Meron din itong dalawang to. Baka may cancer ka sa charts mo. Pagpaplano, looking towards the future, um, ano ka lang eh, focus ka lang, hindi ka mag-focus sa drama, pero mag-focus ka doon sa goals and dreams mo. You will keep pushing forward. Yun yung nakikita ko sa'yo, Cancer. Ingat ka na ma-let go mo ang opportunities dahil sa mga bagay na bumabagabag sa'yo, like yung mga away, petty fight, at yung mga feelings na nag-iisa ka. Remember, itong si High Priestess, yung sinabi ko kanina na si Snow Woman na tumutulong sa, hindi mo alam kung sinong tutulungan eh. Hindi mo alam kung namimili siya ng tutulungan. Pero lumalabas siya
at during snow, at sa mga circumstances na you feel so helpless. So, I kind of feel like yung angels mo or yung spirit guides mo ay hindi ka, they see you. They see you, Gemini. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, um, yung higher beings, yung spirit guides mo, they see you. Kasi unang-una ng reading mo, Ace of Coins, kirin ang lumabas, swerte, windfall of money. Tingnan mo, sobrang bright niya. Ewan ko sa'yo, pero sa akin, sobrang bright ng energy na na-pick up ko kay Kirin. Um, Kumbaga, I'm here. Alam mo yun, pag feeling mo mag-isa ka na lang, merong bubulong sa'yo na nandito lang ako para sa'yo. Merong ganun eh. Meron kang ewan ko, may swerte. Kumbaga, wala yung Wheel of Fortune dito, pero yun yung napipick up ko sa'yo na enerhiya, swerte, swerte at pag-asa. At ang tanging lamang makasisira doon ay ang sarili mong mindset at attitude towards the challenges na kaakibat ng success. So, puwedeng mawawalan ka ng motivation, ng passion, ng enthusiasm, kasi parang feeling mo, latak ka lang, yung gano'n. Yun lang yung magiging kalaban mo. Pero at the end of it all, it might be tiring, it might be exhausting, nakakapagod man, pero, um, wala ka dun sa hindi ka magse-stay sa purgatorio. Kahit pa anong sabihin mo sa sarili mo, ewan ko, parang luck is in your favor. Yun yung napi-pick up ko sa'yo, Gemini, sa reading mo. Kahit ano bang gawin mo, kahit ano bang sabihin mo sa sarili mo, hindi mo mapipigilan ang pagdating ng swerte sa'yo. Kumbaga karma, alam mo yun, good karma, nagtanim ka ng magaganda in your past, nung mga nakaraang taon, at ito na ang panahon para biyayaan ka. Pagbayaran mo, kumbaga. Pagbayaran in a sense na i-reward ka sa mga good deeds na ginawa mo nung nakaraan. See, bravely go. Pag pinesentahan ka ng opportunity, madilim man ang dinadaanan, just go for it. Alam mo yung magdala ka ng, sabi nila, sabi ng matatanda, di ba, magdala ka ng stick. Kapag halimbawa, lalabas ka ng bahay ng gabi, madaling araw, papasok ka, baka may aso o aso na humabol sa'yo, magdala ka ng stick. Maraming hindi sigurado na darating, pero ang isa lang ang sigurado ay darating ang swerte, darating ang oportunidad, at huwag kang matakot na ah, suungin o huwag kang matakot na tanggapin yung swerte na yun kasi meant siya for you, Gemini. So, kung natatakot ka dahil parang feeling mo mag-isa ka, iniwan ka ng mga teammates mo, iniwan ka ng mga, ewan ko, mag-isa ka lang sasabak, just bring a stick. Just bring a stick. Whatever that stick means to you. I don't know. A friend, a comfort food, jacket ng picture ng family mo, kung pupunta ka man lalo overseas, dalin mo yung quote-unquote stick na yon and just go for it. Kasi you will be guided and your spirit guides see you. So, iwan ko na doon. Pasensya na po sa mga ingay at sana makita ko po kayo ulit. Salamat po. Ako po si A and see you soon, Gemini. Bye!